Mapagpalang araw po, ano? Minsan pa, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, na minsan pa pong magdadala sa inyo ng magandang balita. Ang magandang balita ay walang iba kundi yung salita ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Panginoong Diyos, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Nawa yung makapanood ng video ito, buksan mo kanilang mga puso upang lubos po silang makinabang sa liwanag ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay talagang mapapanaligan po. Ano po? Ayon po sa Kawikahan chapter 30 verse 5. Sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Alam niyo po, tayong mga tao, aminin man natin na hindi, o tanggapin man natin na hindi, ang totoo, ang sabi ni Pablo, lahat tayo nagkasala. Basahin ko po yung kanyang epistola, no? Ginagamit ko po amen, ang Biblia ng mga pastor. Dito po sa libro ng Roma, kung saan sinabi ni Apostol Pablo, bilang apostol ng mga apostol ng mga hentil, tayo mga Pilipino ay hentil o Gentiles. Labas po ng Israel, ano? Ito po sinabi niya sa Roma 5:12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang lahat. Wala pong exempted. Maging si Pablo man, hindi niya in-accept ang kanya sarili. Hindi niya sinabi, o kayo lang, ako hindi kasi nangangaral ako. O apostol ako ni Jesus. Hindi po. Nilahat na niya. Ngayon, sinabi pa ni Pablo na yung kung anong bayad ng kasalanan. Hindi lang niya sinabi ang lahat ay nagkasala, kundi sinabi niya may bayad. Ano po? Tignan po natin kung anong bayad. Dito pa rin po sa libro ng Roma, sabi ni Pablo, ito, sapagkat sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ito, lahat na naman po ang nakalagay, ano? At walang sino mang nakahabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ayan. Inulit niya po, lahat nagkasala. Ngayon, dito naman po sa chapter 6, si Pablo pa rin po sa Roma. Tignan natin. Ano sabi niya? Sa 6:23. Ano po, basahin ko. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kamatayan ang bayad ng kasalanan. So, sinabi ni Pablo, may bayad ang kasalanan. Ano daw po? Kamatayan. Ngayon, sa buhay ng tao, dalawa po yung kamatayan ng tao. Yung habang nabubuhay ka, na hindi ka sumusunod sa gusto ng Diyos, ikaw ay nagkakasala. Ano po? Ang tawag doon, buhay ka nga. O basahin na natin. Sa Efeso, si Pablo pa rin po, ano? Ano po sabi ni Apostol Pablo? Ito po, Efeso 2:1.
Nung una'y patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. 2. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at nagpailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ito po, kapag nabubuhay ka po sa kasalanan, ang sabi ni Pablo, ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Ang tawag po dyan, spiritual death. Patay sa espiritu. Buhay ka eh. Gumagalaw ka. 24/7. Dahil nabubuhay ka sa kasalanan, sabi ni Pablo, patay ka. Yung ventilador po, ano po, yung ventilador, kasalukuyang umiikot. Pag binunot mo yung kanyang plug, yung male plug niya, ang ventilador ihinto. Kasi binunot mo eh. Doon sa socket. Ganyan po ang buhay ng taong spiritual death. Ibig sabihin, yung ventilador hindi po nakakonect sa socket. Ang tao separated from God. Kapag ginagawa mo yung kasalanan, absent of God. Ano po? Nasa ilalim kapangyarihan ni Satanas. Ano po? Nasa ilalim ka ng kasalanan. Ang tawag dyan, spiritual death or separated from God. Ano po? Si Isaias naman, meron siya sinabi. Tignan naman natin yung sulat ni Propeta Isaias. Ano naman ang kanyang binabanggit about kasalanan. Tinitignan lang po natin, ano? Ito po. Sa Isaiah 59, verse 1, tignan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. 2. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ayan, maliwanag po. Anong sabi niya? Ang masama ninyong gawa ay ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Kapag gumagawa ka ng kasalanan, sabi ni Pablo, ni Isaias din, ikaw ay iwalay. Ano po? Iwalay ka sa Diyos. Yun po yung kasalanan. At yung sinasabi ni Pablo, yung binasa natin yung Efeso 2:1-2, ay ganun din. Buhay ka nga, pero iwalay ka sa Diyos dahil sa kasalanan. Ano po? Tandaan niyo po yan. Ngayon, ang tawag doon, separation. Separado ka sa Diyos. Gaya na sinabi ni Isaias. O, wala kang Diyos. Wala kang pag-asa. Ano po? Absent ang Diyos. Ngayon, yun po yung unang mararanasan ng tao. Gumagalaw ka, nabubuhay ka, araw-araw, humihinga ka. Pero ang totoo niyan, pagdating sa harap ng Diyos, iwalay ka sa Kanya. Kapag iwalay ka, wala kang pag-asa. Sabi ko nga po, pag hinugot mo yung male plug ng ventilador sa may socket, mamamatay. Spiritual death po yun, ano?
na sinasabi dito sa Biblia. Yung isa, yung physical death. Yung mamamatay ka, ibuburo ka pag lalamayan ka ng tao. Ang tawag doon naman, huling hantungan. Opo, patungo ka na sa huling hantungan mo. At maraming tumatangis. Ngayon, pag sinabi mo naman na wala kang kasalanan habang nabubuhay ka, na ginajustify mo sarili mo, ay, hindi ako nagkasala sa Diyos. Ang sagot naman ni Juan ay ito. Ano po? Tignan natin yung binabanggit ni Juan sa taong nagmamatwid na wala daw siyang kasalanan. Sa unang Juan, ito po, 8. Unang 8. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang kanyang katotohanan. At wala sa atin ang katotohanan sa verse 10. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Mabigat po pala kapag sinabi mong walang kasalanan, ang Diyos na pala ang pinagbibintangan mo. Sabi niya po sa Gis, kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos. Kapag pala sinasabi mo, ay wala akong kasalanan, ang katumbas pala nun, ginagawa mo sinungaling ang Diyos. At wala yung salita niya sa iyo. Ay mas mabigat pala. Pag sinabi mo wala kang kasalanan, di mas maganda na lang aminin mo na may kasalanan ka. Kasi mas bibigat pala. Ganun po palang sinasabi ni Juan. Sige, sabihin mo nga wala kang kasalanan. Ito ang sagot ko sa iyo. Wala na yung salita sa iyo ng Diyos. Ginagawa mo pa sinungaling ang Diyos. Spiritual death po yan, ha? Spiritual. Kasi gumagalaw ka, nakakapagsalita ka. Ano po? Pag dumating naman yung physical death, kasi talagang darating po yung physical death Sa ayaw mo siya gusto, talagang darating yun. Tignan po natin. Balikan natin yung sinabi ni Apostol Pablo sa Roma. Ano po sabi niya? 5:12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Yung unang kamatayan, physical death, yung separation, iwalay sa Diyos. Yung ikalawa, yung physical death. Parang ganito. Ang kamatayan ay parang magnanakaw. Dumarating na hindi mo inaasahan. Marami na po akong nakitang ganyan. Nung araw po sa ospital, nakita ko talaga, nasaksihan ko na yung anak ko po nakakumpanya sa isang ospital. Bata pa po siya. Ngayon, siyempre, yung kwarto na yung mga pambata. 3 pasyente po na katabing kama ng anak ko. Habang sila po nilalamas ng doktor. Sa kamay ng doktor, namatay po yung mga bata. Isipin mo, nasa ospital na po yun. Yung kinukwento ko, karanasan ko po yun. Hindi ko naman sinabing pumapatay yung doktor. Hindi po, bumubuhay nga ang doktor yan. Pero yung kamatayan, talagang darating at darating yan. Yung iba naman po, naglalakad, bumabagsak na lang. Yung kakilala ko po, na isang security guard.
O, naglalakad lang daw po siya. Sabi ng kanyang pamilya, nung matagal na rin po ito, na nung araw po ng buhay yun, na nakakadalaw ako sa kanila, nagba-Bible study kami. Meron po kasama doon, So, nung namatay po yun, naglalakad lang daw siya. O, bumagsak. Yung asawa ng pinsan ko, katanghalian tapat, kumakain po sila. Bagsak po yung ulo niya sa lamesa. Yung kay eskwela ko naman po, hindi ko siya kaklase kay eskwela, the same school. Ahead siya ng 1 year sa akin. Yung kanyang kapatid, iniimas lang po sa likod ng gano'n, nakaganon yung kapatid niya sa lamesa. Oh, isipin niyo po yun, iniimas lang ng kapatid niyang gano'n. Patay na pala. Oh. Kaya yung kamatayan po, wala po nakakaalam kung kailan darating. Pero mas maganda, aminin mong ikaw ay makasalanan. Sabi ni Pablo, kasi pag hindi mo naman sinabing ikaw ay may kasalanan, na sabi ni Juan, Hoy, ginagawa mo sinungaling ang Diyos yan. Wala ka na salita niya. Pinagbibintangan mo pa sinungaling ang Diyos. Ano ang mas magandang gawin natin habang tayo nabubuhay? Aminin na lang natin. Aminin. Kasi nung after ng water baptism ni Jesus doon sa Jordan River, meron po siya sinabi. Meron siya tinuro. Anong sabi ng ating Panginoong Yesus sa kanyang epistola, after water baptism? Ito po, hinanap ko lang. Wala po tayong kode ko, man po, outline. Sa chapter, ito po, Mateo 4:17. Magmula noon, nangaral si Jesus. Itinuturo niya, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. O ano po sabi ng Panginoong Yesus? Magsisi, talikuran ang kasalanan. Kasi po, kapag nasa kasalanan kayo, sinabi ko kanina, bunutin mo yung ventilador, mamamatay. Ibig sabihin, separated ka sa Diyos. Yan din ang sabi ni Isaiah, hiwalay kayo sa Diyos dahil sa inyong kasalanan. Anong sabi ni Jesus? Magsisi kayo. Kasi malapit nang dumating ang paghahari ng langit. Ibig sabihin, hindi ka pinag-aaharian ng Diyos kasi nasa kasalanan ka. Hiwalay ka sa Diyos, sabi ni Isaiah. Ang naghahari sa iyong buhay ay walang iba, kundi ang dyablo. Doon sa Efeso 2:1-2, ang sa verse 2, tinutukoy doon yung nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Kay Satanas po yun Nasa ilalim ka. Kaya pag nabubuhay ka sa kasalanan, spiritual sin, ang naghahari sa iyo si Satanas. Kaya kung minsan nangyayari, anong sabi ng tao, bakit ganito ang buhay? Ang tagal ko nang umiiling sa Diyos, ganito, ganyan. Ba't hanggang ngayon? Sabi ni Isaiah, dahil sa inyong kasalanan, ang Diyos hindi nakikinig. Doon sa Isaiah 59:1-2, sa verse 2, dahil sa inyong kasalanan, ang Diyos hindi nakikinig. Kaya pala may mga taong nabibigo, ang tagal nang tumatawag sa Diyos. Bakit tayo pagtugunin ng Diyos sa kanilang kahilingan? Yun ang dahilan. So, anong gawin mo? Di magsisi ka. Pag nagsisi ka, darating naman ang kaginawaan mula sa Diyos.
sa Gawa 3:19, at ang kaginawan mula sa Diyos ay darating. So, yun lang palang solusyon. Sabi ni Jesus, magsisi kayo, talikuran na inyong kasalanan. Kapag ginawa mo yung kaibigan, paghaharian ka ng Diyos. Lalaya si Satanas na nag-aari sa'yo. O dahil sa Diyos na nag-aari sa'yo, anong mangyayari? Darating ang kaginawaan. Ano po? Doon po sa King James Version, ganyan po yung nakalagay, ano? Magkaiba po dito sa ang Biblia ng mga pastor, ano po? Pero tignan natin pareho para, ano po, wag nyo naman sabihin, transparent po ako eh, no? Anong sabi rito sa 3:19 ng Gawa? Ito po, sigurado linaw. Ito po, no? Gawa 3:19. Dito po sa Poemen, ano? Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Ayun po, ano? Kailangan pala mapatawad muna yung kasalanan. Ayan. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Sa 20, at nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Ayun. Sa King James Version, o yung ang Biblia, iba po yung nakalagay, ano? Meron po silang, kukunin ko lang. Ito po. Gawa 3:19, ano? Ito. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik luhog upang mapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginawaan mula sa harapan ng Panginoon. Ayan. Yung panahon ng kaginawaan, may problema ka. Doon mo mararanasan ang kaginawaan. Pero merong magsisi ka muna para mapatawad ang iyong kasalanan. Ano po? Ayun, ang sabi naman ni Juan, kasi sabi ng Panginoong Yesus, magsisi kayo at talikuran ng inyong kasalanan. Ang sabi rin ni Pablo, magsisi kayo para patawarin ng kayo ng Diyos ng inyong kasalanan. Kay Pablo po, mas malinaw yung nakasulat kay Juan. Balikan natin yung sulat kay Juan, ano? Mas maliwanag po. Niliwanag ni Juan ito. Ayan. Unang Juan, 1:9 naman. Ito. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Yung pagsisisi, pag-amin. Aminin mo ang kasalanan mo sa Diyos. Ayan. At patatawarin ka ng Diyos. Lilinisin ka muna. Dahil sa iyong pag-amin. Kasi, kung wala kang acceptance, paano ka patatawarin ng Diyos? Wala akong kasalanan. Sabi ni Juan, wala kang kasalanan? Wala kang salita sa iyo ang Diyos. Ginagawa mo pa sinungaling ang Diyos? Kailangan pala aminin. Pag inamin mo, patatawarin ka ng Diyos. Yung sabi ng Panginoong Yesus, mas naliwanag po tayo kay Juan, ano? Kasi sabi ni Jesus, magsisi at talikuran ng inyong kasalanan sapagkat malapit na dumating ang paghahari ng kaharian ng Diyos. Kaya para pagharihan ka,
total repentance. Aminin mo, kaibigan, ang kasalanan sa Diyos. At tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas ng buhay mo, Panginoon at Savior ng iyong buhay. Kasi si Jesus nang gumawa ng katubusan ng kasalanan mo eh. Kasi tayo, wala tayong magagawa. Paano tayo matutubos ng kasalanan? Bagamat yun ang way ng Biblia, pagamin. No? Pero, pag inamin mo, patatawarin ka ng Diyos kasi meron na nagbayad sa iyo kasalanan. Sinong nagbayad? Si Jesus. Siya nagdusa, naghirap sa krus. Oh, anong tawag kay Jesus? Ang kordero ng Diyos. Ang tao po nung araw, naghahandog sila ng hayop para sila'y patawarin. Offer, sacrifice, para mapatawad ang kasalanan. Kaya si Jesus po, ang sabi ni Juan, doon sa 1:29, siya po ang offer. Siya pinadala ng Diyos dito sa lupa para sakripisyo. Ano po? Sa 1:29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Tignan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Oh. Sino nag-aalis? Si Jesus. Tanggapin mo si Jesus, then, anong gagawin mo? Repentance. Parang ganito, Panginoong Jesus. Tinatanggap kita bilang hari at tagapagligtas ng aking buhay. Oh. Pag tinanggap mo si Jesus, aminin mo ngayon ang iyong kasalanan. Para yung kamatayan sa krus ni Jesus, masama ka. Bagamat yung kamatayan sa krus ni Jesus ay para sa lahat ng tao, pero kung hindi ka naman magre-repent, ay hindi ka kasali doon. Paano ka paghaharian ng Diyos? Nag-ahari sa'yo si Satanas. Oh. Kailangan acceptance, ano po? Yung paghamin ng kasalanan. Then, paghaharian ka ng Diyos through Jesus Christ. Ano po? Hindi po tayo pwedeng magmatigas. Wala tayong, sige nga, meron ka bang laban sa Diyos? Kahit anong oras, pwedeng bawiin ng Diyos ang buhay mo. Wala ka naman magagawa pag binawi yan. Kahit umiyak nang umiyak ang mga mahal mo sa buhay hanggang simenteryo, wala na. Wala na. Wala nang kwenta yung pag-iyak, pag-agulgol. Wala na. Kaya habang nabubuhay tayo po, dito po. Kaya bago man lang tayo dumating sa uling hantungan, sabi ko kanina, dito pa lang sa lupa, gawin na natin yung nararapat na gusto ng Panginoon. Ano yun? Tanggapin mo si Jesus. Siya ang nagdusa, naghirap. Kaya sabi, siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis eh. O, anong inaalis niya? Di kasalanan. Lahat ng tao. Pero kung hindi ka magre-repent, ay hindi ka kasali sa inalisan ng kasalanan. Sa totoo, nandun ka pa rin sa kasalanan. You are separated from God. O, kaya tayo, nangangailangan tayong tagapagligtas. Sino yun? Si Jesus. Kaya nga po, tandaan natin, wala po tayong magagawa. Tao tayo, mahina tayo. Anong ginawa ng Diyos? Pagmamahal, mahal tayo. Bakit? Kaya niya nga pinadala si Jesus sa lupa para si Jesus ang magdusa para sa kasalanan natin. Yan ay pag-ibig. Nagsakripisyo po ang Diyos. Binigay ang kanyang solong anak. O ikaw kaibigan, pwede bang, halimbawa, ikaw, gumawa ka ng masama, nahuli ka ng pulis, inatulang ka ng judge, o death penalty ka. O pwede ba yung anak mo, ay ako na lamang po ang inyong papatayin, wag ng tatay ko. Pero, ang Diyos po, sa kasalanan natin sa Diyos,
Si Jesus pang ginawang sacrifice para mapatawad ang kasalanan natin. Oh, ikaw, halimbawa, anak ka. Sige nga, kung hinatulan ng kamatayan ng tatay mo, pwede mo ba sabihin sa judge na, Judge, ako na lang ang bitahin mo, huwag ang tatay ko? Ewan ko kung mayroong mga anak na makakapagsabi ng ganyan. At kung pwede, sa batas yun, ha? Kaso hindi, kung sino yung nagkasala, sila yung inaatulan ng korte. Pero sa spirituality, tayo nagkasala, ang Diyos ang nagdusa na binigay ang anak. Isipin niyo po, anong ginawa kay Jesus? Pinalo, nilatigo, lahat na. Pinagbuhat pa ng mabigat na krus. Pinaglakad pa, kainitan ng araw. Papunta sa bundok. Na kung saan doon siya pala ipapako. Hindi po ba hirap na hirap ang ginawa nila? Kaya siya naghirap dahil po sa kasalanan natin. So, para mapalapit tayo sa Diyos, si Jesus po yung nasa gitna. Tao, gitna, Jesus ang nasa itaas ng Diyos. Ano po? Mahal tayo ng Diyos. Ang sabi po sa Roma 5:8, tignan nga po natin, ano? Ang sinabi ni Apostol Pablo. Basahin po natin. Meron po siya sinasabi rito eh. Sa 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Kita niyo po, kailan namatay si Jesus? Noong makasalanan pa ang tao? Oh, ginawa na po ni Jesus ang pantubos. Ang gawin mo na lang, magsisi ka. Aminin mo kasalanan mo sa Diyos. Tanggapin mo si Jesus. Pasalamat ka kay Jesus. Siya nagdusa para sa iyo, akin. Lahat. Ang kailangan lang, magbalik loob sa Diyos through Jesus Christ. Paano paraan? Magsisi. Aminin ang kasalanan. Then later on, darating ang pagpapala ng Diyos. Oh, blessing. Yun po sa Gawa 3:19 sa King James Version. At darating ang panahon ng kaginawaan. Ano po? Tandaan po ninyo yan. Wala po tayong, kaya hanggat nabubuhay po tayo, simulan na po natin ang pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Then yung physical, ano po, yung spiritual, separation. Iwalay sa Diyos, sabi ni Isaias. Dahil nasa kasalanan ka, si Satanas ang nagpapatakbo sa iyo. Sabi naman ni Pablo, Efeso 2:1-2. Pag tinanggap mo si Jesus, doon maghahari ng Diyos sa iyo. Then, anong gagawin mo? Patuloy kang susunod sa Diyos. Patuloy kang susunod. Ano po? At makinig ka ng kanyang salita. Para yung spirituality mo, umantas. Umantas hanggang sa lumago ang iyong pananampalataya. Ano po? Sa pakikinig. At sabi ni Pablo, sa iyong pakikinig. Ito. Paano mo matatamo yung faith? Sa pakikinig. Roma 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kailangan pakinggan mo yung tamang aral. May mga maling aral, baka magkamali ka.
yung nasa Biblia ang tamang aral. Kung ano yung nakasulat, yun ang paniwalaan mo. Basta nakasulat. Ano po? Yung pananampalataya mo ngayon, umaantas. Umaantas ng lumalago sa madalit salita. Habang nabubuhay ka dito sa lupa, hanggang dumating yung kamatayan mo, sigurado ka, pupunta ka na sa langit. Panglangit ka, hindi ka pang impyerno. Kasi dalawa lang ang destinasyon ng tao, langit, impyerno. Saan mo gusto? Bahala ka, mamili ka. Malaya naman ang taong mamili. Hindi naman tayo binigyan tayong kalayaan ng Diyos. Kung gusto ng Diyos, wala tayong kasalanan, di sana para tayong robot na pag kinwerdas tayo ng Diyos, wala tayong, hindi po malaya tayo. Yun ang kagandahan sa Diyos, binigyan tayong kalayaan. Pero problema, yung kalayaan, nilabuso natin. Kala natin, mabuti, yung pala masama na. Sabihin mo, malaya naman ako hindi, huwag mong ikatwiran yan, yung kalayaan mong yan. Ano po, hindi po tawag dito, hindi guarantee yan. Anong tawag dito, hindi mo pwedeng ikatwiran. Po, kaya tandaan nyo, una, tanggapin mo si Jesus. Kasi siya nang nagdusa para sa'yo. Salamatan mo si Jesus. Aminin mong kasalanan mo. Tatalikod ka sa iyong kasalanan. At sumunod ka na ngayon sa Diyos. Ano po? Yung aral ni Jesus, galing po sa Diyos. Yun po ang susundin mo. Kung ano po yung nakasulat sa Biblia, wag nang babaguhin. Kasi pag binago mo po yung nakalagay sa Biblia, maliwanag na nga yung nakasulat, binabago mo pa, lalabas, nilalabo mo na. Wag mong palabuhin. Ayan mo na yung nakasulat, sundin mo na lang. Kasi yun ang nararapat. Naintindihan niyo po ba? Lahat tayo nagkasala. Kapag hindi ka nag-repent, hindi ka nagsisi, hindi ka nagamin ng kasalanan, wala kang acceptance, pag namatay ka, sigurado, impyerno ka. May kamatayan. Sana kung walang kamatayan. Sabi ko nga, kinuwento ko po sa inyo. Hindi mo inaasahan, biglang-bigla, dumarating yung kamatayan. Mas maganda po, bago dumating si kamatayan, nakahanda ka na. Dumating man siya anong oras, at least, sigurado ka na papunta ka ng langit. Bakit po? Sabi ni Jesus, panguli. Kaya, ito, isang babala ito. Kala nyo po ba? Isang babala. Ang sabi ng Panginoong Yesu Cristo, 7:21 ng Mateo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kita mo? Hindi po ba babala yan? Warning yan. Tinatawag mo na si Jesus, pero sabi niya, hindi ko mo tinatawag mo ako ng Panginoon, Panginoon, papasok ko sa langit. May kasunod para pumasok ka sa langit. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sumunod po tayo sa kalooban ng Ama. Anong susundin mo? Lahat na sinabi ni Jesus, salita ng Diyos yun. Sundin mo. Sinabi ng mga apostol, sundin mo. Sinabi ng mga ibang alagad na nakasulat sa Biblia, sundin mo. Huwag mo nang pipilipitin, huwag mo nang babaguhin. Kasi pag pinilipit at binago mo yan, lumalabo, maliwanag na, pinalalabo mo lang. Ibig sabihin, habang pinipilipit mo salita ng Diyos, pinalalabo mo ang kapalaran mo sa Diyos.
Maliwanag na nga yung nakasulat, bakit kailangan mo pang, ay, mali yan. Ay, ganito kasi yan. Huwag ka ng mga tuwiran. Wala ka naman magagawa, nakasulat. Ibig ba sabihin, mas magaling ka pa dun sa mga nagsulat ng Biblia? O sige nga, pagkatapos, kailan ka lang lumitaw dito sa mundong ito, sasabihin, ay mali yan. Mali yan. Ano pa sila? Maling salin yan. Oh, gaano ka kasigurado na mali yan o maling salin yan? Eh wala pa tayo eh. Nakasulat na po yung Biblia. Isipin niyo po yun. Huwag na po tayong magmagaling. Kung ano yung nakasulat, sundin na lang natin. Oh, bigyan ko kayo ng halimbawa. Hindi ba yung mga batas na pinapasa ng mga sa gobyerno? Oh, pag nilabag mo yung batas na yon, lagot ka. Oh, sige, mga tuwiran ka nga. Eh, nakasulat na nga eh. O maghahalibay ka pa? Wala kang magagawa. Pag inatulak ka ng judge, kung yun nakasulat doon sa batas, kung ilan ang sentensya sa'yo, yun ang igagawad sa'yo. Depende sa ginawa mong kasalanan. Yun po susundin ng judge. O magmatu. Kaya nga po sa, ewan ko po anong katwiran ng tao. Wala tayong magagawa, kaibigan. No? Tandaan niyo po, wala tayong magagawa. Ginawa na nga ng Diyos ang parte niya. Di nga natin alam paano tayo mapatawad ng kasalanan. So, binigay niyang kanyang anak upang magdusa, mamatay. Ano yan? Pag-ibig ng Diyos. Mahal ka niya. Mahal niya tayo. Lahat. Mahal tayo. Sipin mo, araw-araw, libreng hangin. Masama't mabuti, nakikinabang sa hangin. Yung sikat ng araw, masama ka mat mabuti, nakikinabang ka. Yung tubig ulan, nakikinabang. Lahat yun binibigay ng Diyos. Libre. Tanda ng pag-ibig niya sa atin. Pero iba yung may pagsisisi sa wala. Kasi may langit at impyerno. Ikaw, bahala ka kaibigan na nanonood ng video ito. Ayaw mo magsisi, bahala ka. Buhay mo yan eh. Ikaw naman ang gagawa ng kapalaran mo. Oh, nasa tawang gawa, nasa Diyos ang awa. Nasa ilalim na tayo ng awa. E di samantalin natin yung awa ng Diyos. Ano yan? Magbalik loob tayo. Magbalik loob, ano po? Tatandaan nyo kaibigan, tao po tayo mahina. Madali tayong malinlang ng Diablo o Satanas. Kung anong dapat mong gawin, repent. Para si Satanas umalis at ang papasok sa iyo ang Diyos. Maliwanag po ba? Amen, kaibigan. Amen. Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayo, ang pagbubunyag. Ang tunay na pagbubunyag. Ano po? Kaibigan, ishare mo naman sa iba ito. Ano? I-share mo sa iba. At kayo naman na-sharean, i-share nyo rin po sa iba. Malay ninyo, makatulong po kayo sa inyong kapwa. Sa inyong kaibigan, pamilya, kakilala. Ano po? Hindi po ako nagpapasikat sa YouTube. Ang tanging hangarin ko, dahil nasa technology na po tayo, ginagamit ko po yung technology upang yung salita ng Diyos ay aking may bahagi. Ano po? Yun lang po ang purpose ko. Kaya sabi nila, bakit daw ako nagpo-post sa YouTube? Simple lang. Eh, yung ibang masama, ginagamit na yung technology. Eh, di gamitin ko sa mabuti yung technology. Kaya ako nagpo-post. Ano po? Kayo man, gamitin niyo po yung mabuti sa technology. Huwag niyo pong gamitin sa masama.
ng technology. Ang masama ay masama, ang mabuti ay mabuti. Ano po? Share nyo po, ano? Hanggang dito na lamang po ang aking munting video, kaibigan. In Christ alone. Ano po? God is good all the time. All the time, God is good. Amen ba? Amen. God bless us all.